episode ng ating vlogs. Badong Arateles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pinakamalaki pong huli ng mga shipment ng droga ayon po sa Pangulo at sa mga kapanalig ay nagresulta po ng pinagmamalaki po ng Pangulo na wala pong namatay. Ito po yata ay parang patama, no, sa dating war on drugs ni Pangulong Duterte. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit po sa kada achievement no, sa kada achievement po ng gobyernong ito ay kinakailangan bumanat, no, sa nagdaang gobyerno. Hindi niyo po ba talaga kayang mabuhay ng kayo lang, makatayo sa sarili niyong paa? Kada maliliit na achievement kinakailangan. Patuloy pa rin po, no? Ito na, nakita ko na yung sinasabi ni Tariela na ito po yung mga tunay na problema sa West Philippine Sea, yung sa China natin, no? Sinusundan po yung mga research ship natin at ang problema, ang sinisisi po natin ay yung mga sinasabing pro-China propaganda. Bakit hindi natin lutasin? Bakit hindi natin tirahin? No? At syempre, si Alvarez po, mukhang gusto rin pong paimbestigahan o hindi ko po alam kung bakit po ayaw nilang paimbestigahan si Alvarez ng mga congressman. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Patuloy pong pinapakalat. Sana tayo. Patuloy po yung propaganda war, no, ng mga Duterte at saka nitong mga Timbalaw, pro-Duterte group at mga Timbalawan. Meron lang pong magandang suggestion tun si Senator JB Ejercito. Siguro panahon na para ito yung gawin, no? Okay, wag na Carpio kayo ng Carpio. Hindi na uso yan si Carpio. May sinabi po si JB Ejercito na panahon na raw po, no? Mr. President, sinasuggest niya po na panahon na para kumpunihin. Panahon na kasi ang purpose daw ng ama niya, si Joseph Estrada, kaya po kala nila maapektuhan ako. Kaya pinasadsad yung MV Sierra Madre ay para yun na po yung simula gagawing base o i-improve, magtatayo na tayo. Yun na yung simula ng pagtatayo natin at aangkinin natin yung Ayungin Shoal. Katulad ng pag-angkin ng China sa ibang parte ng dyan sa South China Sea. Kaya iminumungkahi ni JB Ejercito na maglagay na po tayo ng permanent structure dyan sa Ayungin. O yan, Mr. President. Yan po yung sinasabi ni Pangulong Duterte para matapos na po to. Tama na po kasi sisi sa dati, no? Tama na po kasi sisi sa dating pamahalaan. It's about time na kayo po ay kumilos na, no? Sundin niyo po si Senator JB Ejercito. Subukan niyo po if you are brave enough. Kasi lagi niyo sinasabi na kasalanan ni Duterte kaya hindi kayo makapasok dyan. Jadi, pangatawanan niyo na po na yung mga deal. Kayo na po ngayon. No? Ayusin niyo na po yan. Magtayo na kayo ng permanent structure dyan. Na ang sinasabi po ni Pangulong Duterte, kaya siya hindi nagtayo dahil ayaw niya ng gulo.
Minamasama niyo yung ginawa ni Pangulong Duterte. Tignan po natin kung kakaiba po yung gagawin ninyo. Kasi mahirap po yung kontra lang kayo ng kontra para pasamain si Pangulong Duterte. Pero wala naman talaga kayong gagawin din. So, china-challenge po namin, maganda po yun eh. Mag-build po kayo sa ayungin nang makita po natin. Kasi atin yan, di ba? Naniniwala kaming atin yan. Kaya nga natutuwa kami, may mga sundalo tayo rin. Pero pinagbibintangan ninyo si Pangulong Duterte na 6 na taon na walang naging problema sa pagsusupply sa mga sundalo dyan na nakipag-deal. O ngayon, wala na po kayong deal. Punta na po kayo. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pang mga balita. Tuwan-tuwa po ngayon yung mga supporter, mga Timbalawan, no? Mga Dilawan, Tambaluslos at mga BBM supporters dahil nakasamsam ng tone-toneladang shabu at wala pong namatay. Yun po yung pinagmamalaki nila, no? Basa po tayo ng mga sinabi po ni Pangulong Marcos at ganun din po yung kanyang mga kapanalig, yung mga Tambilawans. Ito po ang sinabi, no one should die in the government's war against illegal drugs. So, tinutuloy din po pa pala. Taliwas po sa mga binabalita, tinutuloy pa rin po ni Pangulong Marcos yung war on drugs. Sabi naman sa inyo, no? Yun talagang mga nasimulan na proyekto ni Pangulong Duterte. Kung itutuloy lang ni Pangulong Marcos, lahat po ng mga magagandang achievement ngayon ni Pangulong Marcos ay continuation nung mga nasimulan ni Pangulong Duterte. Hindi po ba kung lahat po, kung halos lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte ay kinontinue nyo, baka hindi lang po yung NTF-ELCAC at saka yung war on drugs yung merong achievement ngayon. Baka pati yung build may achievement po ngayon. Baka pati po yung West Philippine Sea hindi po natin pinoproblema ngayon, di ba? Yun po yun eh. Kaya lang selective po yung mga pinili nyong ituloy. Kaya selective lang din yung mga tinutuloy nyo lang po, doon lang kayo may achievement. Di ba? Ayan po yun eh. Ayan ang linaw. No one should die in the government's war against illegal drugs. So tinuloy po ni Pangulong Marcos. At dahil tinuloy nila yan, nakasamsam ng tone-tonelada. Pero, ayan yung pero. Pero ang dating po kasi niyan sa mga followers nyo, nung sinabi nyo na no one should die, eto na po. No? Ang sinabi ng mga inyong mga followers. Ito po sabi ni Justin Manila. The biggest shabu sis, no one died. No nanlaban bullshit. May BS pa siyang sinasabi. No? Ano po ibig sabihin nito? Ito ang problema. Bihira na nga kayo magkaroon ng achievement. Kaya nga nakita nyo naman, no? Sumugod pa talaga akala ko nasa US pa pera biro Akala ko po nasa US pa si BBM eh. Bigla ko nakita na naroon sa Shabu. Nung nakahuli ng Shabu, talagang talagang naroon na siya kagad. Nagtaka ko, narito na pala si BBM. Kala ko kasi may yan eh. Meron, nasa US pa siya. Okay. So sa pahayag po ni Pangulong Marcos, 1.8 tons ang nahuli ngayon. So kabuuan, mga nasa around 13 tons na po ang nahuhuli nila. Tanong, may nahuli ba mga tao? Isa pang tanong, may mga nahuhuli rin po ba mga drug lord? Parang mga droga lang po nahuhuli natin. Wala pa po ako nababalitaan
na nahuli ng drug lord. Okay. Wala naman pong problema kung may iba kayong diskarte sa war on drugs, di ba? Hindi po tayo dapat namumblema dyan kasi war on drugs pa rin yan. Basta ituloy. Yun ang importante. Ang problema, eto, minsan na lang nga kayo magkaka-achievement, hindi nyo po bakit hindi po nyo maiwasan yung bumira? Alam ko kay Pangulong Marcos, wala sa kanya yan. Hindi niya intention kunwari. Hindi niya intention kunwari na birahin yung nagdaang war on drugs. Pero ang very vocal, etong mga sila Justin Manila at ang iba pa, no? Kasi binabanggit talaga nila eh. Walang nanlaban, no? Walang nanlaban, BS. Walang nanlaban, hindi katulad ng panahon ni Duterte. Yun po ang problema eh. Sa pagkakaalam po namin, sa amin pong pagkakaalam, tagumpay po yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Bakit po? Ano po sukatan namin? Tumahimik eh. Tumahimik yung mga komunidad. Di ba? Tagumpay po kahit sa nasabi nyo na masasamang tao si Duterte kasi ang dami namatay. Alam nyo, hindi lang, ano po yan eh, total package po yung war on drugs eh. Hindi lang po yan yung mga pulis-pulis lang. Ako po natuklasan ko to eh. Nakausap ko yung isang barangay. Hanggang barangay level po yan. Kasi po, pag hindi nyo po ginamit yung barangay, magtotohanan na tayo. Hindi po magiging effective yan. Ito pong mga ganitong forma, no, na malalaking hulihan ng shabu, maganda po yan for press conference kasi tonelada eh. Pero yung totoo pong war on drugs, pagkasama po yung barangay. Yung pinanagot nyo po yung barangay captain. Yung mga sa barangay. Kasi ang barangay, kilala niya lahat ng mga tao. Yung mga pumapasok, labas-pasok sa kanyang barangay. No? Pag involve po yung barangay, yan, totohanan pong labanan yan. Kaya nakita nyo naman po, totohanan talaga. Eto kasi, maganda po talaga to, no? Kasi nagtotonilada kayo eh. Ang dami nahuli, tonelada. Yan po bang mga nahuli yung 13 billion? Kumusta na po yan? Yan po ba ay nasunog na? baka naka-imbak po yan. Tandaan po ninyo, yung kasisimula nyo pa lang, meron pang CCTV. Ano na nga pala nangyari doon? Yung mga natakasan kayo ng mga droga din, di ba? Ng mga otoridad din yung nagtakas. Okay, balikan lang natin yung gusto kong ipunto. Humahaba ka ba dun? Ang punto ko lang po, meron na kayong achievement kahit bibihira. Pwede ba ipagmalaki nyo na lang? Kaya kami naaasar sa inyo. No? Period ba? Mas magaling daw si Marcos kaysa kay Okay lang yan. Mangarap ka, libre po yan. Kaya naaasar yung mga Duterte supporters kasi ang liit-liit, minsan na lang nga kayo magkaka-achievement, binabanatan nyo pa yung dating Pangulo. Tapos na po yung panunungkulan ni Pangulong Duterte, nagtagumpay po siya. Kaya nga po tinutuloy nyo yung war on drugs di ba? Kasi tagumpay po yun. Kung iba po yung paraan ninyo, so be it. Pero wag nyo pong kantsawan yung paraan na ginamit ni Pangulong Duterte. Tandaan po ninyo, iba yung minanang sitwasyon ni Pangulong Duterte sa inyo. Hindi po patas. No? Kayo po, ito real talk inuulit-ulit ko to eh. Kayo po, napakaswerte nyo. Bakit? Mayroong mga kabataan o dito sa Pilipinas, napahinga tayo ng 6 na taon. Sa panahon ni Duterte, walang bagong naging addict. Hindi ko naman sinasabi na 100% wala. Pero matitiyak ko sa inyo, 98%. Siguro may 2% na nakalusot na naging addict.
Pero 98% po, no, na hindi pa nakakatikim ng droga, never po silang titikim sa panahon ni Duterte. Bakit? Kayo na rin nga nagsabi. Ang daming namatay. Di ba? Kunwari, eto po, bibigay kong magandang halimbawa sa inyo. Ha? Kunwari, hindi kayo addict nung panahon ni Pinoy. Ito lang ha, isipin nyo lang po to. Kunwari po, nung panahon ni Pinoy, hindi kayo addict. Nabalitaan po ng lahat. Wala po nalilihim. Kasi hanggang barangay level po yan. Yung mga sinasabi nyong natutumba hanggang barangay level. At yan po, psychological warfare yan. Yung dating ang addict Puta, kilala ko yung natumba. Magtapatan tayo ha. Yung isang addict o isang small time na tulak, nakita niya natumba, puta, kilala ko yan. Tropa ko yan. Totohanan to. Di ba? Ano po yung psychology nung makakakita nun? Tandaan po ninyo, ang utak po ng kriminal, no? Ang utak po ng kriminal ay hindi po normal na katulad natin. Iba po sila mag-isip. No? Pagsasabihin mo lang yung kriminal, pwede tayo mag-usap-usap. Ganun ba? Pwede tayo mag-usap? O, pwede raw tayo mag-usap. Ibig sabihin yan, dala lang tayo ng pasok, hindi tayo mamamatay. No? Iba po sila mag-isip. O, balikan ko po yung pinupunto ko. Sa hindi ka addict nung panahon ni Pinoy. Hindi ka addict nung panahon ni Pinoy. Nabalitaan mo na ang daming natutumba. Puta, ang daming patayan. Mag-addict kaya ako ngayon panahon ni Duterte. Subukan ko lang kaya. Ang swerte nyo, mahal na Pangulo, huwag nyo pong ikumpara. Si Pangulong Duterte, kaya po yan nahalal ng tao. Ang pangunahin niyang sinasabi sa kanyang mga rally. No? Papatayin ko kayo. Pag nanalo ko, papatayin ko kayo. Totoo yan. Narinig ko yan. Sa Luneta, nagpapalakpakan yung mga tao. Narinig ko po yan. Puta, sabi ko, tawa ako ng tawa. Sabi ko, ibang klase itong ano na to. Ito lang ang tanging kandidatong narinig ko na hindi nagpapakabait sa kanyang meeting de avance. Ito lang ang tayong kandidato na nagsasabi, pag upo ko, papatayin ko kayo. Ganun po sinasabi. Yung iba, wait and see lang. Yung mga addictionist, puta, tama kaya to. Kaya ni Duterte to. Pag upo, ang daming namatay. Puta, hindi na biro to. Brad, hindi na tayo biro. Totoo po ang war on drugs. Totoo sa isip, simpleng mamamayan ka, mapakriminal ka. No? Totoo po yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Balikan ko po yung punto ko. Swerte tong Pangulo na to kasi nagmana siya ng 6 na taon na walang bagong adik. Lahat po, naniniwala ko ha. Personal kong paniniwala to na walang naging, siguro 98%. Siguro mga 98% ng mga adik ngayon ay adik na sila nung panahon pa ni Pinoy. Pero hindi ka po magsisimulang mag-adik sa panahon ni Duterte. Nagkakatumbahan. Di ba? Matino sila eh. Matino sila nung panahon ni Pinoy. Mag-a-addict ako dahil nakita ko nagtutumbahan. Yun po yun. Malamang sa hindi, yung mga addict na uli ngayon, addict na yan before Duterte. May gap kayo, Mr. President. Kayong mga supporter. Bago kayo mangantyaw, yung epekto ng war on drugs, yung 6 na taon na walang naging bagong addict, konti na. Ibang klase yung inabutan ni Pangulong Duterte. No?
Ibang klase noon. Huwag niyo sabihin walang involved na matataas na opisyal. Kasi yun sinabi ni Tatay Digong. Bakit hindi niya kinaya na 6 to 9 months? Putya, mga opisyal pala ba? Opisyal ng di ba sinasabi niya sinabihan niya mga general, tumigil na kayo. Kilala ko kayo. Yun, no? Yun yung pagkakaiba. Laganap na laganap nun. Relatively, muling nagbabalik pa. Muling nagbabalik pa lang ngayon. No? Kaya hindi unfair kay kay Pangulong Duterte na kantsawan nyo yung ginawa niya. Kasi buwis buhay. Yung ginawa niya, matindi po yung mga kinalaban ni Pangulong Duterte, oligarko, drug lords, no? Dito po, wala pa sinasabi nila mga maliliit lang daw yung namatay. Kung maliliit sa inyo yung mga mayor, kung maliliit sa inyo yung mga barangay captain, ano magagawa natin? Di ba? Ito po, sa ganito pong kalagayan, ang tanong ko po, nakakadalawang taon na, meron na po bang nahuli rin na drug lord? Ibabalik ko lang sa inyo yung binabato nyo kay Pangulong Duterte. Meron na bang drug lord na nahuli? Wala pa rin naman. Hindi ba nakakatakot yun na tune-tunelada, nagbabiyahe lang? Nakakapagbiyahe lang na walang putukan? ano kaya ang psych ng mga addict? Wala na palang patayan ngayon. Mahuli man tayo, baka kasama yan sa sa mga di ba? O hindi kayo papatayin ngayon, ha? Pag nahuli kayo, huwag kayo manlaban, bigay nyo. Marami pa naman. Dinadaan lang po natin sa biro. Pero, ang pakiusap ko lang, achievement po yan ni Pangulong Marcos. Ngayon po nahuli yan. Pero, wag nyo pong kada may achievement kayo, babanat kayo sa mga Duterte. Hindi nyo sinabing Duterte, pero alam naman namin lahat kung ano yung sinasabi nyo. Na walan ng laban, walan namatay ngayon. Walan ng laban. Yun nga yun. Di ba? Yun nga yun eh. Wala nga namatay kasi wala ng laban. Isinuko na nila eh. Kasi, iba nga yung mentalidad nila nung panahon ni Pangulong Duterte. Kailangan mo manlaban kasi sa isip nila, ganun din pag hindi ka nanlaban, tigok ka rin eh. Alam niyo po yun? Kung akong sinasabi ko lang. Kaya pwede na iutos yan. Huwag kayo manlaban. Bigay nyo na lang at buhay kayo. Di makukulong lang kayo. Ano ba? Suportado pa namin. Nung panahon ni Duterte, hindi po pwedeng, di ba? Kasi alam na nila pag nahuli sila, more or less, alam na nila yung pupuntahan nila. Iba po makipag-usap sa mga kriminal. Si Duterte, alam niya po yan. Okay, kaya po sana, bago nyo kantsawan si Pangulong Duterte, na-appreciate nyo sana yung ginawa niya muna, no? Sa war on drugs sa buong Pilipinas. Kasi kahit po sinasabi nyo psychological, yun na nga po yun. Kasama po lagi sa war yung psychological. Hindi po pwede na magkondak ka ng war. Di ba? Kahit po nung araw, meron pong mga imperyo nung araw. Kaya nga nauso, balikan ko lang, total na pag-uusapan yung tambol. Bakit po ba ay tambol? Total na pag-uusapan yung war. Alam niyo po ba nung araw, marami po yung psychological ang ano. Kaya po nauso yung mga tambol-tambol tsaka yung mga nag-iingay sa gera. Pinaparinig po nila talaga yun. Napaparating na kami, matakot na kayo. Ganun po yung psychological warfare. Kasama po yan. Yung naganap po sa total package po yan. Hanggang barangay, nakakarating hanggang doon po sa sa psychological ng isang addictionist. Magbabago ka talaga. Kayo,
Ang dami po nakasaksi sa inyo, nagtabaan, di ba? Sabi nyo nga, boss, nagtabaan ng mga adik sa amin. Bakit? Takot sila kay Duterte. Nakita nila mga tropa, mga tropa yung mga, ganun lang yun. Ayan, magsaya po kayo kasi nakahuli kayo. Pero wag niyo pong kakantsawan yung tapos ng panunungkulan ni Pangulong Duterte kasi ang dami po nilang sinakripisyo para dyan sa war on drugs na yan. Ang dami pong naging kalaban ni Pangulong Duterte dahil dyan. Hanggang ngayon, nakita niyo naman po, pagbaba sa pwesto ni Pangulong Duterte, naglabasan ng mga tunay na kalaban. Nagsama-sama na sila para idiin si Pangulong Duterte. Okay. Punta po tayo sa mga iba pang balita na pasadahan na lang po natin. Pero congratulations, pero sana wag nyo nang kakantsawan. Wala na nga kayong achievement. Minsan na lang kayo makapag-achievement na automatic, no? Naalala nyo ba si Pangulong Duterte na kada merong nagagawa, kada nalinis yung Boracay, magdiwang tayo. Pero yung dating presidente, hindi niya kasi nalinis to. Wala pong patamang ganun. Sa dami po ng achievement ni Pangulong Duterte, hindi niya na po kinakailangan banatan yung dating Pangulo para may angat yung kanyang achievement. Okay. Ito po. Ito po ang problema natin. Sabi po ni Jay Tariela, ito po yung sa PCG, di ba? Since yesterday and continuing until now, the China Coast Guard vessel 5303 has persistently engaged in provocative actions and illegal monitoring of our ongoing hydrographic survey, which is situated in 110 nautical miles. So pasok po sa ating di ba? Sa EEC natin, northwest of Bolinao, Pangasinan. Although they have no direct obstructed or interfered with our survey activity, this relentless behavior serves as undeniable evidence that the People's Republic of China is unhesitant in deploying its vessels within our exclusive economic zone. Ayan po yung problema no? Narito po, habang busy po tayo sa paghanap kung ano po yung secret deal. Ano yung pinamigay sa secret deal? Yung China po, nariyan. Angal po ng angal to si Tariela na nanghihimasok. Ano po gagawin natin? Hindi nyo po pwedeng habang buhay na isisiyan kay Duterte. Kaya hinaharas ng China kasi nakipag-deal si Duterte. Hindi po pwede yun. Unless na very willing kayong wag na pong lutasin ang lahat kasi meron na kayong nilatag nyo na yung paninisi. Yan yung problema. Once na ang solusyon mo sa problema ay isisi sa iba. Kasi walang chance na lulutasin mo. Bakit? Sinisi mo na nga sa iba. Ano man ang mangyari dyan, no? Ano man ang mangyari dyan, si Duterte may kasalanan. Kaya mas malala ang mangyari, mas kasiraan ni Duterte. Bakit? Si Duterte may kasalanan niyan lahat. Yun po yun. Yan po yung danger ng paninisi sa dating gobyerno. Pero nabasa ko rin po ngayon na isa po sa sinabi ni Pangulong Marcos dun sa POCAP. Basahin ko lang. Ayan. PBBM on secret agreement. I rescinded it. Ewan ko kung totoo to kung sinabi niya to Kasi ito kay Sas Rogando Sasot. Minsan kinakabahan ako. Kinakabahan akong ikot tong mga to. Kaya lang kasi ito, nariyan naman si Sas. Duterte's agreement is to retain yan. Si PBBM, nirescind niya na. Ano pa yung hinahanap nyo kung nirescind nyo na? Di ba? Ano pa po yung hinahanap ninyo
na gusto nyong malaman na secret deal kung niresend nyo na pala yung secret agreement. Kaya gulong-gulo po ako eh. Masyadong chaotic. Wala pong direction yung mga pronouncement. Huwag mo araw-arawin kabobohan mo ba dong? Opo, araw-araw po akong bobo. Kaya nga araw-araw ka naririto eh, di ba? Gustong-gusto mo manood ng bobo eh. Payo ko lang po sa inyo. Pag nakakita po kayo ng bobo, lipat agad. Kasi mas bobo yun. Bakit? Tanong ko lang dyan sa mga, tanong ko po sa inyo, nabububuhan na kayo sa akin, bakit narito kayo araw-araw? Hulaan ko. Bobo na ako sa tingin nyo. Pag nililipat nyo sa mga kapanalig ninyo, mas bobo sila. Di ba? Tama ba? Mas bobo sila. Kaya magtsatsaga na lang kayo dito kasi at least bobo ako na may sense. Doon puta, bobo na, wala pang sense eh. Nakakabilib, no? Ako wala akong tiyaga sa mga bobo eh. hindi, nakapag-comment ka pa, nagawa mo pa mag-comment ha? Kasiyahan ba sa'yo na mag-comment ka? Achievement ba sa'yo na makapag-comment ka sa bobo? Kinukontra mo yung sarili niyo eh. Di ba? Okay. Kaya ang point ko lang, man enough, no? Man up pala, man enough. Man up. Presidente ka ng Pilipinas. Lahat ng problema diyan sa ating West Philippine Sea, ikaw ang lulutas. Kasi kung ang paglutas mo ay paninisi, wala kang balak lutasin. Mas nagiging worse ang sitwasyon, mas masisisi mo kay Duterte. Kaya lang, ano po yan eh, babalik po sa inyo yan eh. Hindi po makakatiis yung tao, kala nyo. Ang isa pang mga, marami pong pinakakalat na alternate reality itong mga to. Diba? Nagsasabi sila, rally kayo na rally, hindi naman bumabagsak yung gobyerno ni Marcos. Walang silbi yung rally nyo. Talaga walang silbi yung rally. Nakita nyo ba lumalaki yung bilang na nagrarally? Tanungin ko po kayo, bakit po ba nangangampanya yung mga kandidato sa tingin po ninyo? Bakit po sila nagpupunta sa mga probinsya para magsalita doon sa harap ng mga tao? Correct, di ba? Correct kayo. Para mangampanya. Akala nyo, ang purpose ng mga rally, pabagsakin yung gobyerno. Di ba? Sabi nila, nakailang rally na kayo. Hindi nyo naman napapabagsak si PBBM. Nakaupo pa rin. Kaya, ineffective. Isa pa, nilalangaw. May problema tayo sa nilalangaw eh. Ano ba definition niyo na nilalangaw? Yung nilalangaw ba na maraming langaw? Yung ba meaning niyo na nilalangaw yung mga rally? Kasi wala po akong nakitang mga wala pong kasing lalaki ng maisog na mga political rally na hindi po kampanya. No? Imagine niyo. Hindi po kampanya. Tututulan lang si Marcos, ganun kalalaki. Dalawa lang po yan eh. Kaya sila naroon, susuportahan yung mga Duterte at tutol sila sa pamumuno ni Marcos. Ganun karami ang nagrarally na pagpapakita ng suporta kay Duterte at pagtutol kay Marcos. Hindi ka... Tapos sasabihin nyo, walang silbi. May silbi po yun. Kasi nakikita po ng mga supporter, hindi lang po yun yung umatin. Tignan nyo na po kung ilan po yung nakadalo online sa mga rally. Mas marami pa po. Nakakapagsalita po sila, yung mga tao ron, pinipick up meski ng mga media. Una, nakakapagsalita po sila sa mga supporter. Naliliwanagan po ng issue eh.
Katulad niyan, alam po ng mga reporter kasi sinasabi ngayon, eto meron akong nabasa rito kay Justin Manila. Sabi niya, yung mga taga-sagot nila si Thea Tan tsaka si Justin Manila. Mga pa-intelektual na sagot. Sabi nila, kinakantsawan daw natin na walang due process yung suspension ni Governor. Samantalang si Duterte daw, marami rin preventive suspension. Kasi pinapangatwiranan po nila, preventive suspension yun yung ginawa. Hindi po totoo yan. Hindi nyo po sinasagot yung bintang ni Governor. Ang bintang ni Governor, no? Ito ang sinabi ni Governor, kaya siya sinuspindi kasi hindi siya pumayag na i-postpone niyang maisog rally. Yun yung sinabi. Pinipigilan siya ni sino yung asawa ni Don Sulueta? Yun, pinipigilan siya nung asawa ni Don Sulueta na ituloy yung maisog rally. Hindi siya pumayag. Yun po yung dinadahilan niyang kinakatwiran niya, si Lagdameo. Ngayon po ba may sagot na kayo? Pinasagot niyo na ba, press people? Pinasagot niyo na ba si Lagdameo? Sa binibintang sa kanya na siya yung dahilan kaya yun po yun yung dahilan Tapos, nilangaw. Hindi ko po makuha yun binasa ko, sabi ni Justin Manila, ito yung mga link ng mga sinuspindi ni Duterte. Binasa ko ngayon. Kung ano yung sinasabing panahon ni Duterte. Tama po, may pinasuspindi si Pangulong Duterte. Kasi, ang kaso ng mga yun, pandemya, hindi nakarating sa tao yung mga ayuda. Justified po ba yun? Yung preventive suspension ng mga taong hindi nakarating yung ayuda sa mamamayan? Pucha, pandemya nga taghirap yung mga tao tapos hindi makakarating sa kanila. Yung ayuda, dapat suspendehin yun. Eto, emergency yun, kaya ka nagbibigay ng ayuda tapos hindi nakarating yung tao. Ang reklamo, hindi na nakaabot sa tao yung ayuda. Isususpende talaga ni Duterte yun. Eto po, may ayuda po bang pinag-uusapan? Ang pinag-uusapan kay Edwin kay Gov Edwin maisog rally. Pinapopospon sa kanya. Yun yung sabi ni Governor Edwin. Nariyan naman, napakinggan ko. Naka-live. Kaya hindi